And sa positive side naman, grabe, sobrang ganda nitong spread nyo. Sa gitna ng spread nyo, mga kapiksi, no, abundance ito, guys. I-mine nyo na to, yeah. Mine abundance, mine money, mine wealth, mine riches. For some of you, maganda na yung status nyo sa kapirahan right now. Very relaxed, very chilled. Parang wala kang masyadong ginagawa kasi nag-i-spiral ka na sa abundance na energy. Ibig sabihin, for some of you, parang hindi nyo na masyadong alintana yung mga problema, yung mga challenges kasi medyo comfortable kayo sa inyong financial na sitwasyon right now, mga kapiksi. Hello guys, hello Taurus, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is full moon kapalaran guys, para ngayong October to November para sa Taurus, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Shuffle ko yung cards guys, hanapin ko yung energy ng Moon at saka yung energy ng Taurus. So ito yung energy ng Moon mga kapiksi. Ngayon naman, hanapin natin yung energy ng Taurus. Eto. So, guys, Taurus, kayo ay represent ng Queen of Pentacles sa ating spread. Combination, guys, ng positive and negative energy. General reading lang. Pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Yung full moon ngayong October ay sa October 28, mga kapiksi. Tapos yung next na full moon naman ay sa November 27. So, ang reading na to ay para sa period na yan, guys. Ang pangalan or ang pamagat ng ating full moon ngayong October guys ay Hunter's Moon. So meron din tayong presence ng air sign dito guys, Aquarius, Gemini, Libra. For some of you, maaaring nagkakaroon kayo ng conflict with this person, no? Itong person na to, air sign. Maaaring meron kayong hindi pagkakasundo, pwedeng meron kayong mga conflict of interest ba. Hindi naman sa nag-aaway kayo, pero may conflict lang. Ibig sabihin lang nun guys, magkaiba kayo ng preference or magkaiba kayo ng paniniwala. Pwedeng partner mo or specific person, or pwedeng kasamahan mo rin ito sa trabaho na parang medyo nahihirapan kayong makipagkasundo or masabayan yung trip. Yung trip niya sa buhay kasi nga magkaiba kayo ng preference, no? Hindi ibig sabihin magkagalit kayo or what. Ibig sabihin lang magkaiba kayo ng preference, okay? So hindi mo naman kailangang gustuhin yung kanyang gusto, and hindi mo rin kailangan ipilit yung gusto mo sa kanya. Kanya-kanyang respeto lang mga kapiksi para maging mapayapa yung inyong pagsasama guys, alright? And sa positive side naman, grabe, sobrang ganda nitong spread nyo. Sa gitna ng spread nyo mga kapiksi, no, abundance ito guys. I-mine nyo na to, yeah. Mine abundance, mine money, mine wealth, mine riches. For some of you, maganda na yung status nyo sa kapirahan right now. Very relaxed, very chilled. Parang wala kang masyadong ginagawa kasi nag-i-spiral ka na sa abundance na energy. Ibig sabihin, for some of you, parang hindi nyo na masyadong alintana yung mga problema, yung mga challenges kasi medyo comfortable kayo sa inyong financial na sitwasyon right now mga kapiksi. And for some of you, parang mas lalo pa, actually nararamdaman ko yung iba na parang mas lalo pa kayong nag-urge na dagdagan pa, no? Kumbaga parang dagdagan pa yung inyong pagsisikap at pagtsatsaga para talagang mabuild nyo yung inyong wealth and success mga kapiksi. Yung iba sa inyo parang guys, literal na feeling ko sa sobrang dami nyong ipon, parang hindi nyo alam kung saan nyo ilalagay yung, kasi yung iba parang nag-iipon kayo tapos parang gusto nyo siyang palaguin. So medyo nahihirapan kayo mag-decide whether gusto nyo mag-business or investment, and kahit ano naman dun guys, walang problema because those are the different ways para mag-expand talaga yung inyong wealth, no? It's just a matter of ano yung prefer mo. Prefer mo ba na mahirapan? Magnegosyo ka kasi mahirap magnegosyo, di ba? Or prefer mo na chill lang pero mataas din yung risk kapag ka nag-invest kayo.
So, yeah, depende kung ano yung trip nyo sa buhay mga kapiksi and kung saan kayo komportable. As long as nire-research nyong mabuti, guys, walang problema doon. Okay? And you will find yourself in a better place and in a better situation. Right now, yung iba sa inyo, guys, masaya kayo sa tinatamasa nyo. You're grateful, nagpapasalamat kayo. So, i-mind nyo na to mga kapiksi, kumbaga, panatiliin nyo, no? Mind happiness, mind peace of mind, kasi yung iba sa inyo talagang sobrang kalmado ng energy nyo mga kapiksi. Angel number 999, i-check nyo rin yan. Ibig sabihin yan, baka may additional na mensahe rin sa inyo ang inyong mga anghel gabay. For some of you, maaari kayo magkaroon ng some kind of reunion from an old friend, reunion with an old friend, parang matagal mo nang hindi nakikita, ganyan. Maaari kayo magkaroon ng some kind of reunion with this person, mga kapiksi. Parang magkikeep in touch kayo, ganyan. Tapos balita-balita, yan. So ayan pa rin guys, kashing-kashing talaga, kaperahan. Yung iba sa inyo guys, feeling ko sinasagad nyo yung sarili nyo, wag naman. Kasi sobrang sipag nyo talaga, as in parang sometimes parang yung iba sa inyo nag-extend na lang kayo ng working hours kasi wala naman kayo masyadong magawa. Kumbaga parang imbes na ipahinga nyo, itatrabaho nyo na lang kasi extra pay, diba? Parang mga ganon. Tapos wala naman din kayong gagawin pag nagpapahinga kayo, parang nasa bahay lang, hindi nyo alam kung anong gagawin nyo. So parang ini-spend nyo na lang yung oras sa pagtatrabaho. And that's fine mga kapiksi, okay lang yan kasi you're very responsible and accountable sa na-achieve mo sa buhay mo. Pero yung iba, baka naman masyadong mapagod yung katawan nyo. So wag nyo rin masyadong pagurin, no, yung sarili nyo. Yung iba, I'm sensing na baka meron kayong pinagdadaanan some kind of emotional problems. Kaya parang emotional problems, baka may problema kayo sa relasyon or problema sa pamilya. Okay, and parang yung pagtatrabaho, doon nyo na lang binubuhos yung oras nyo para hindi kayo masyadong malungkot sa mga pinagdadaanan nyo. And okay lang yan mga kapiksi, pero sabi ko nga, wag yung masyadong abusuhin din yung inyong katawan. Okay lang na maging responsable and obligado kayo sa mga responsibilities nyo, but it's also very important to take care of yourself, magpahinga pag napapagod. Alright? Okay, so i-mind nyo na to guys, yung mga magagandang energy na nakita natin, mind happiness, mind abundance, kasi yung nakita natin lumabas talaga as in sentrong-sentro. Financial abundance ito and security mga kapiksi. So i-mind nyo na to talaga, parang manatili siya sa inyong buhay. Alright? So comment down below, Taurus, if naka-resonate kayo dyan. Tingnan natin yung additional na mensahe sa inyo guys gamit itong deck na to. Shuffle ko to guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna tong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so gusto mo bang yumaman, kapiksi? Kung gusto mong yumaman, umudlad at umasenso ng bonggang-bongga, mag-avail ka na ng course kasi sobrang ganda talaga niyan. And good news kasi magbibigay ako ng 10% discount until October 31 mga kapiksi, sale tayo. So mag-avail na kayo habang may sale tayo. Meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayo mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career guys, pwede kayong magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo ng email sa pinoypixitaro@gmail.com.
So, ito yung additional na message sa inyo guys. Conclusions are within reach, mga kapiksi. So, ibig sabihin nito guys, nare-realize nyo na, no, as to why things are happening in your life. Okay? So, di ba parang ano lang, experiment. Sa dulo ng experiment, I therefore conclude. Okay? So, ibig sabihin no, natututunan mo na, nare-realize mo na kung bakit nangyayari yung mga bagay na nangyayari sa buhay mo, whether positive siya, whether negative. Tapos, natututunan mo na yung mga lessons na kaakibat ng mga sitwasyon na yon sa buhay. So, nare-realize mo na kung ano yung mga dapat mong i-let go. Nare-realize mo na kung bakit kailangan mo na mag-move on. Nare-realize mo na kung bakit, di ba? Bakit? So, yeah. At the end of the day, ikaw pa rin yung magwawagi dyan because natutunan mo na yung mga dapat mong matutunan, mga kapiksi. Alright? Attune to the moon, guys. That which is meant for me will not pass me by. In short, ito yung sinasabi nila na kung para sa'yo, para sa'yo. Okay? Kung para sa'yo, para sa'yo. So, kung para sa'yo, para sa'yo. And if you really, really want it, you have to really persist, mga kapiksi, para talagang ma-achieve mo yung desires na gusto mo. Okay? Yung isang affirmation na gustong-gusto kong sinasabi regarding sa desires, what I want wants me. What I desire desires me. Okay? So, i-comment nyo na yan, mga kapiksi, para talagang maramdaman nyo na para sa inyo talaga yung mga desires nyo. Okay? So, again, what I want wants me. What I desire desires me. Okay? So, i-comment nyo yan ha, mga kapiksi, huwag nyong kalimutan. Tapos, palagi nyo siyang sabihin on a daily basis para talagang maramdaman nyo na para sa inyo talaga yung mga bagay na gusto nyo. Alright? Doors which Islam shut down will not reopen. Sometimes kapag lumampas na yung mga pagkakataon, tapos na yun, it's over, it's already in the past. Pero pwede ka pa namang mag-create ng mga new opportunities para sa buhay mo. So, yung mga nangyari na sa past, guys, wag nyo nang balik-balikan. Wag nyo nang i-regret, no? Tapos na yun, kailangan move on na palagi, mga kapiksi, para hindi nasasayang yung oras, hindi nasasayang yung panahon. And palagi ko sinasabi sa inyo na every day is a brand new day, brand new opportunity na pinagkakalob sa iyo ni universe para buhayin mo kung ano yung reality na gusto mo. Kapag ikaw ay nagfo-focus sa kanigahan, sinasayang mo yung everyday na opportunity na binibigay sa iyo ni universe. Okay? Pero if you're spending your day thinking positively, focusing on your desire, kahit wala kang nakikita na movement sa iyong reality, you're investing, no? You're investing your present para sa iyong future. And ganoon naman yun, pag nag-invest ka ba, tutubo ba agad yung in-invest mo? Syempre hindi, di ba? It takes time. May time na kailangang mag-spend bago mo makuha yung ROI mo or return of investment, yung tinatawag. So, ganun din when it comes to manifestation or when it comes to, achieving your desires. You have to spend your day, invest your day, your energy dun sa desires mo. Don't waste it. Wag mong sayangin dun sa past mo na tapos na. Okay? So, wag ka na magpakanega, kapiksi. Alright? Comment down below, guys, if naintindihan nyo. Sana naintindihan nyo explanation para gumaan-gaan yung pakiramdam nyo. It's time for you to get back on track. Yeah. Bangon-bangon, mga kapiksi. Kaya nyo yan. Okay? Laban lang. Forgiveness will set you free of karma. Yan yung sinasabi ko, guys, na kapag hindi kayo natututong magpatawad, nagkakaroon kayo ng karmic connection or karmic attachment sa inyong circumstances or sa isang particular person, and kapag hindi kayo nagkaroon ng forgiveness, sa next lifetime nyo, ma-experience nyo ulit yan. Okay? So, kung ayaw nyo na ma-experience yung mga negative ulit na circumstances sa buhay nyo, you have to free yourself of karma by doing forgiveness, mga kapiksi. Alright? Kasi yung iba nagsasabi, kapiksi hindi siya mapatawad, sobrang sama ng ginawa niya sa akin. That's fine, naintindihan ko yun because tao tayo, diba? Meron talaga tayong emosyon, pero sa next lifetime mo or even this lifetime, ikaw rin yung magsasuffer, hindi sila. So, there's walang maganda or walang mabuting ibubunga yung pagtatanim ng galit. Alright? Meditation,
pranayama, and yoga nidra are all recommended now. So, sa atin, even meditation or yoga, kung gusto nyo, may nag-exercise ka na, nakapag-meditate ka pa, di ba? Pero meditation kasi, it subsides your momentum of thoughts, okay? Kumakalma yung isipan nyo kapag nagme-meditate kayo. And sobrang daming benefits ng meditation, mentally, physically, emotionally, and even spiritually, guys. So, make it a habit na palagi kayong nagme-meditate. Yeah. Seed control and let events unfold. So, wag niyong kontrolin yung mga bagay-bagay. Because hindi nyo naman talaga magagawa yun, no? Unless super powerful kayo na meron kayong power. Which is wala. Si universe lang yung may ganong klaseng power. Okay? What you can only control is your perception about things, no? Alright. So, yeah. Comment down below, Taurus, if naka-resonate kayo sa mga messages para sa inyo. Guys, ito yung ating 2024 kapalaran. Kung di nyo pa napapanood, panoorin nyo na. Super nice, super ganda. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, mga kapiksi, and see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.